Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo huli na itong balita ko sa inyo, pero dapat ko pa rin gawin itong vlog na to, para po sa kaalaman ng lahat na hindi po matutuloy sa November 1 yung panghuhuli po nila doon sa mga gumagamit ng improvised at temporary plates ng mga sasakyan na ipapahin po nila ng 5,000 piso. Hindi ko po alam kung itong bagong LTO chief, si Sir Lacanilaw, kung nanood po nung nakaraang vlog ko. Dahil po doon sa nakaraang vlog ko, sinabi ko po doon na ang talagang maapektuhan po nitong gagawin nilang panghuhuli nitong mga walang plaka na gumagamit ng mga improvised plate, temporary plates, ay itong mga motorsiklo. Yung 5,000 piso po na yan, napakalaki po niyan pagdating sa mga kapatid nating mga nakamotorsiklo. O siguro yung iba, yung mga mayayaman na talagang yung motorsiklo ay pang biyahe-biyahe lamang nilang konti, ay baka ma-afford pa nila yung 5,000. Pero para doon sa mga kapatid natin na naghahanap buhay, sumesweldo ng minimum wage lang, tapos sisingilin mo ng 5,000 piso dahil ang kanyang plaka ay temporary plate lang, mabigat po para sa kanila yan. Itong mga maliliit na mga kapatid natin na naghahanap buhay, mababa lang ang kanilang sweldo, sabihin na natin na iyan ay mga naka-minimum wages lang, o kaya naman yung mga nag-grab o yung mga naghahatid ng mga paninda. Meron po kasi mga ganyan, hindi naman natin masasabing kolorum. Meron silang mga private na nakukuhanan ng mga ihahatid, yun yung nagiging trabaho nila na halos araw-araw ginagawa nila, yung mga produkto na inihahatid nila. Ngayon, maapektuhan yan dahil nga doon sa wala pa naman talagang available na plaka. E biro mo, kaya mo bibilin yung motorsiklo para magamit mo sa pagninegosyo mo. Magandang pakinggan lang yung negosyo. Pero ang katotohanan nun, yun yung negosyo na isang kahig, isang tuka lang din yun. Maghahatid ka ng produkto, private ka, pwedeng hindi ka nakarehistro doon sa mga Grab na yan, di ba? Or yung mga pampasahero naman, itong mga Lalamove, pwedeng hindi ganon. Eh, ikaw, meron kang nakakausap na regular na tao na, sige, ihatid mo doon, kunin mo to doon, tapos magkano lang ang kita mo doon. Tapos, mahuhuli ka ngayon ng ganyan na wala ka pang plaka dahil kasalanan naman ng LTO kasi hindi nila kagad maibigay. Di ba? Kaya ang sabi nitong si Sir Lacanilaw, doon sa dahilan niya kung bakit hindi dapat ipatupad to. Sinususpend ko, suspension of VDM 2025-4674. Ito yung November 1 na no plate, i-charge ang tao ng 5,000 pesos if a fine. Sa akin, personally, marami tayong dapat i-check muna. Kaya temporary, isususpend ko muna yung November 1 na yan. Bakit? Hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka niya hindi na ibibigay sa kanya. Tapos ifa-fine natin siya. Paano kung yung maliliit nagdi-deliver lang ng paninda, tapos wala pang nabigay na plaka sa kanya? Eh di hindi siya maghahanap buhay, magrerenta siya o sa iba ang gagamitin niya. Pahirap yon. So kailangan tinitingnan muna natin kasi maraming factors na pwedeng nakaakibat dyan. Ano yung mga factors? Una, baka sa dealer ang may problema. Pangalawa, baka dito na mismo sa LTO. Kaya titingnan natin, hindi yung agad-agad natin i-impose yan para pahirapan natin ang taong bayan. Biro nyo hininto niya yung kagustuhan itong si Vigor Mendoza. Kasi ito namang si Vigor Mendoza, noong doon pa lang sa mga order ng LTO, talagang matindi silang mag-order . Pag sinabi nila, talagang dire-diretso, ginagawa nila. Mabuti na lang, itong si Lacanilaw, itong bagong LTO chief, sabi niya, hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka niya ay hindi naibigay sa kanya. Tapos ipapain natin siya. Kailangan, tinitignan muna natin kasi maraming factors na pwedeng kaakibat, yan. Baka dealer ang may problema sa LTO, Lacanilaw said. Totoo naman dealer . Bakit? Nung ako bumili ng sasakyan nun, di ba, ang mga inihahain ng dealer sa'yo, libre ang registration, sila na magpapacilitate ng plaka mo, libre ang matings, ang daming libre ang tint. Di syempre, mabibighani ka doon sa mga ibinibigay nilang mga libre na yon. Bibilin mo ngayon yung sasakyan. Ganyan din naman sa motorsiklo. Kasi inaako ng dealer yan na sila ang magpapacilitate ng mga plaka niyan. Kaso,
Kung hindi ka naman magaling magpadulas o kaya tamad yung dealer, hindi nila asikasuhin, tumatagal yung plaka. Dagdag pa nila Kanilaw, may ilan ding motorista o dealer na hindi pa kumukuha ng kanilang mga nakahandang plaka kaya't nananatili pa rito sa inventaryo. Sabi ko nga sa inyo, yung mga bumibili ng motor na yan, kailangan nila yun para ipangnegosyo nila. Biro mo, mangungutang ka ng pera para ipan-down payment mo sa motor. Pagkatapos, pagkautang mo nun, umaandar na yung araw nun. Karamihan, nangungutang sa Bombay. O kaya nangungutang sa mga nagpa 5-6. Hindi ho nawawala yan. Nandyan lang ho yan sa tabi-tabi. Lalo na yung mga nasa palengke. May mga pahulugan dyan na malaki ang mga tubo. Hindi mo ngayon magamit yung motor mo dahil wala kang plaka, pero kinukuhanan ka na ngayon ng hulog nitong mga nagpapa 5-6 na yan. Kaya kawawang-kawawa yung yung mga motorista, yung mga may-ari ng motorsiklo. Kasi kaya nila binili yun para makapaghanap buhay sila, mabuhay nila yung pamilya nila sa legal na pamamaraan, doon sa tamang pamamaraan. Tapos ito mananakot, itong LTO, na sa November 1, huli na kayo kapag hindi nyo pa rin yan nalagyan ng plaka. Oh, di ba? Masyadong masyadong drastic 'yun. Sabi nga ni Sir Lacanilaw, baka wala doon sa mga motorista doon sa may-ari ng sasakyan yung problema Baka nga daw ang problema nasa LTO at doon sa mga dealer. Alam nyo, ito pang sabi po ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw. The agency needed to review several issues before enforcing the 5,000 fine for motorists without official plates. Magaling to, itong bagong LTO Chief. Kasi i-review muna nila itong mga pinlano nitong si Vigor Mendoza. Kasi alam nyo ba, i-comment nyo po, kung totoo itong sinasabi ni Vigor Mendoza, yung mga may motorsiklo, yung mga may sasakyan, tulad ko, yung Honda City ko, UYO, number, hanggang ngayon walang plaka, na puti. Di ba? Pero ang sabi ni Vigor Mendoza, sabi ni Vigor Mendoza, previously said the agency no longer has backlogs of license plates for both four-wheel vehicles and motorcycles, meaning there is no more justification for the use of either improvised or temporary plates. Sir Mendoza, hanggang ngayon, yung plaka ng Honda City ko, 2012 pa yun. Hanggang ngayon, wala pa yung plaka. Nag-check kami diyan sa inyong website, hanggang ngayon, wala pa yung plaka. Bakit sasabihin mo na kumpleto na wala na kayong backlogs? Ang tagal na namin binayaran yung mga plaka na yun. Hanggang ngayon, wala pa. Sino nagsisinungaling dito? O, si Mendoza o ako? I-check nyo po, UYO. Kung gusto nyo, UYO. Kung gusto nyo malaman, bibigay ko sa inyo yung numero. I-check nyo. Nakapangalan sa akin. Kilala nyo naman ako. Kung talagang may plaka na. Kaya ito po ang problema Bigla na lang silang mag-i-implement ng orders na ganyan na nakakapagpahirap sa tao. Bakit ko nasabi nakakapagpahirap sa tao? Kasi ito pong si LTO Chief Marcus Lacanilaw, lagi niyang sinasabi doon sa mga interview sa kanya at pinagdidiinan niya na ayon daw po sa Presidente ng Pilipinas, si President BBM, gumawa ka ng mga bagay na hindi makakapagpahirap sa mga motorista kapag ikaw ay nandyan na sa LTO. Kasi maraming factors na pwedeng nakaakibat dyan. Ano yung mga factors? Una, baka sa dealer may problema. Pangalawa, baka dito na mismo sa LTO. Kaya titingnan natin, hindi yung agad-agad natin i-impose yan para pahirapan natin ang taong bayan. Malinaw po ang mensahe ng ating Pangulo na wag pahirapan ng taong bayan, tulungan, bigyan ng totoong serbisyo. Kaya sinususpend ko muna yan. Idiniin niya yon. Ilang beses niya sinabi yun doon sa kanyang interview. Dapat gumawa ka ng bagay na hindi makakapagpahirap sa mga motorista, sa mga tao. Tignan mo. Siguro nakita ni BBM na nahihirapan ng tao dito sa ginagawa nitong previous na LTO Chief. Sa dami lang ng mga huli. Tapos, panoorin nyo, mga kapatid, panoorin nyo Ako, nire-recommend ko, panoorin nyo yung mga vlogs ni Colonel Busita. Araw-araw, panoorin nyo. Puro problema sa LTO. Meron pa nga siyang ipapatanggal daw dun Kaya kapag naharap sila ni Colonel Busita, natatamemi sila. Hindi na congressman yun. Bakit hindi nila kayang ipagtabo yan si Busita? Kasi nasa tama Diba? Kaya kung panunurin lang ni President BBM, yung nangyayari sa LTO,
Yan, yung nangyayari sa LTFRB. Palagay ko, papalitan mo lahat yung mga dating nakaupo eh. Oh, buti na lang, ito yung ginawa mo, inalis mo si Mendoza at ipinalit mo itong mas mukhang diretsyon tao. Kaya babantayan natin. Itong si Sir Marcos Lacanilao, babantayan natin to. Kung talaga bang ang puso niya ay para sa masang Pilipino. Tignan nyo ha, ang MMDA, ang LTO nanguhuli ng mga illegal parking dyan sa Metro Manila. Huli sila ng huli. Pero ang gobyerno, hindi naman sila gumagawa ng paraan para itong mga nag-illegal parking ay magkaroon ng tamang parking space. O ba't yung mga mayayaman, nakakapagpatayo sila ng mga parking space? Yung mga malls na yan. Pumunta ka dyan sa The Fort, ang daming parking space dyan. Yun nga lang, talaga magbabayad ka. Pumunta ka dito sa Parting Ortigas, ang daming mga parking space dyan. Pero lahat yun may bayad. Pero pagdating dito sa public place, dapat magtayo dyan ng mga public parking kung gusto nyong pabayaran nyo. Kaya lang, wala nang pondo. Inubos na nitong mga taga DPWH. Wala nang maitatayong mga multi-story na mga parking areas para magamit ng mga kababayan natin. Kasi ito bakit ko binibigyan ng importansya na yung mga kababayan natin na nagpaparada sa mga illegal parking mabigyan ng tamang parking space. Kasi nga po, nagninegosyo din sila. Yung sasakyan nila, kung meron silang kailangan buhatin o galing pa yan sa mga probinsya, kailangan nila ng sasakyan. Ngayon, yung pupuntahan nila, na pinagninegosyohan nila, wala namang parking. Kailangan natin ng negosyo para may mapunta rin sa gobyerno na mga buwis para meron silang kukurakutin. O di ba? Kung mawawala yung negosyo, mawawala itong mga nagpa-park na yan sa mga lansangan dahil nga wala namang available na pay parking, adi mawawalan ngayon ng negosyo ang mga tao. Mawawalan ng kita sa kanila. Wala sila ipapakain sa pamilya nila. Huhulihin ngayon itong mga MMDA. No, parang asot pusa ngayon, naghahabulan na naman. Sawayin mo ngayon, bukas nandiyan na naman kasi nga walang maparadahan. Ngayon, sasabihin nila, dapat magpagawa kayo ng sariling parkingan nyo. Kung halimbawa nasa bahay, nasa labas yung mga sasakyan nila, wala na talagang lugar. Wala naman tayong phase out. O di phase out nyo lahat, anti-poor naman. Bawalan nyo yung mga nagtitinda ng mga sasakyan. Sasabihin nyo naman, yung sabotahe. Di ba? Sabutahin mo, babagsak ang ekonomiya dahil yung mga nagtitinda ng mga sasakyan na yan, ng mga brand new, yung mga malalaking kumpanya na yan, malaking buwis din ang pumapasok dyan sa gobyerno. Ang problema, kabig lang ng kabig ang gobyerno, ayaw naman maglabas. Magpagawa kayo ng mga parking space kahit sa mga lugar na sabihin mo mga private yan o mga magpaparada dyan, yung mga nasa mga tao na naninirahan doon sa isang lugar, magpapabayad naman kayo Bakit hindi kayo gumawa niyan? Kung talagang ang iniisip ng ating presidente ay makatulong tayo sa mga tao dahil hindi mo na maaalis sa mga tao yung mga sasakyan na yan dahil necessity yan sa lahat ng tao, magpagawa kayo ng mga pay parking para makatulong kayo sa mga tao, sa mga motorista at hindi kayo makapagpahirap sa tao. Sana ituloy ni Sir Lacanilao yung mga mabubuti niyang mga plano para ipakita sa presidente na nakakatulong ang LTO sa mga tao, sa mga motorista. Pero kung halimbawa, puro paglabag din naman itong mga tao, siyempre hulihin nyo, ipataw nyo yung batas. Pero dahil sa ngayon, mas matindi yung mga in-execute na order nitong nakaraan, sana pag-aralan nyong mabuti, Sir Lacanilao, para naman hindi talaga makapagpahina sa kumpiyansa ng mga tao ng buong sambayanan. Yung confidence nila sa gobyerno, sana ay hindi mawala. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi tuloy yung November 1 na panghuhuli ng temporary plates. Pero kung gagamit kayo ng mga improvised at temporary plates na hindi pinayagan or authorized ng LTO, mahuhuli pa rin kayo kahit ngayon, kahit bukas. Mga kapatid, maulang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat.